Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 927, from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul, it says, "On these 2 days, I received Holy Communion as an act of reparation, and I said to the Lord, Jesus, I offer everything today for sinners. Let the blows of your justice fall on me, and the sea of your mercy engulfs the poor sinners." And the Lord hears my prayer. Many souls returned to the Lord, but I was in agony under the yoke of God's justice. I felt I was the object of the anger of the Most High God. By evening, my sufferings had reached such a stage of interior desolation that moans welled up involuntarily from my breast. I locked the door of my room and began an adoration, that is to say, a holy hour. Interior desolation and an experience of God's justice, that was my prayer. And the moans and pain that welled up from my soul took the place of a sweet conversation with the Lord. Sa 2 araw na ito, tumanggap ako ng banal na komunyon bilang pagbabayad puri at sinabi ko sa Panginoon Jesus, iniaalay ko ngayon ang lahat para sa mga makasalanan. Hayaang sa akin na lamang mapataw ang hagupit ng iyong hustisya at balutin ng karagatang awa ang mga abang makasalanan. Hayaan sa akin na lamang mapataw ang hagupit ng iyong hustisya at balutin ng karagatan ng iyong awa ang mga abang makasalanan. At dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Maraming kaluluwa ang nagbalik sa Panginoon, subalit ako ay nasa pagkahapis sa ilalim ng tali ng katarungan ng Diyos. Naramdaman ko na para akong nakasalang sa galit ng pinakamataas na Diyos. Pagkagabi ang aking pagdurusa ay umabot na sa antas ng panloob na kapanglawan. Nakusang nananaghoy mula sa aking dibdib. Ipininid ko ang pintuan ng aking silid at nagsimulang mag-adorasyon o banal na oras. Ang pangloob na kapanglawan at ang karanasan ng katarungan ng Diyos. Ito ang aking panalangin. At ang panaghoy at sakit na bumubukal sa aking kaluluwa ay naging matamis na pakikipagtalastasan sa Panginoon. During the Holy Communion, pag tayo tumatanggap dito, we pray for our intentions, di po ba? Pagkatapos nating itanggapin, luluhod tayo, mananalangin, magpapasalamat sa Kanya, and then we would continue sometimes to our intention. Bakit tayo may intention? Kasi kaisa natin si Kristo at that very moment, kung kaya mas malapit tayo sa Kanya sa mga panahong iyon. Dahil tayo nakapagsisi at the start of the Mass sa ating act of contrition or penitential act. Sa huli ng misa, tayo ay tatanggap ng komunyon. And when we receive the Holy Communion or the host, the consecrated host, we become one with Jesus. So when we are one with Jesus, mas malapit tayo. Kaisa nga natin siya eh. So parang
kumbaga visible man tayo, halimbawa na kaniig natin si Jesus, mas malapit tayo, di po ba? And so we can easily whisper to Jesus what we want, what we pray for, what is our petition. So si Faustina on her part, ang sinabi niya, no, kaya niya tinanggap yung komunyon ay is an act of reparation to save souls. Kung kaya immediately when she received the host, Lord, iniaalay ko sa mga abang makasalanan. Nawa ay sa kanya bumagsak. Siyempre, di mo ba, kasi nga, di naman sila humihingi ng kapatawaran, di sila nangungumpisal. So, pati yung akto ng pagpapatawad, hindi nila tinatanggap yun kasi nga hindi naman nahingi ng tawad. Kaya mas mabigat. No? Nung sinabi ni Faustina na ibigay mo sa akin ang lahat ng para sa kanilang mga kasalanan, yung kaparusahan. So immediately, naramdaman niya yon, no? Bumagsak sa kanya. Imagine niyo si Faustina nasa ospital, weak physically kasi may sakit. At eto pa, hihingin pa yung mga kaparusahan mapunta sa kanya. So mas triple pang pasakit ang nararanasan niya whenever she would offer the intention to Jesus, no? Kung, na ibigay na lamang sa kanya yung karampatang parusa for sinners. So, yung makakayanan lamang niya ng kanyang katawan, yun lang ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Siyempre, mabigat at talaga naman, sabi ni Faustina, naramdaman niya yung sakit, naramdaman niya yung kaibang no? Pakiramdam kasi nga sa kanya bumagsak yung kaparusahan. Inako niya ngayon yung kaparusahan. Hindi niya kasalanan pero yung kaparusahan, inako niya. So, in exchange noon ay ang pagbabalik loob ng mga makasalanan ito. So, marami ang bumalik sa ating Panginoon. No? Maring pumunta ng simbahan or gano'n. But essentially, nagkaroon ng conversion. That was the result. No? Pero, kay Faustina, yun nga, naranasan naman yung matinding sakit. So, gagawin ba natin ito? Faustina, just to save more souls, na siguro kasi talagang na-imprint na sa consciousness niya, sinabi ni Jesus na at the end, she would be accountable for the multitude of souls na dapat sana'y makikinabang. No, kung susundin ni Faustina yung atas sa kanya ng Panginoon. So, naganap naman yung mga atas, pero inialay pa rin niya yung kanyang mga pagdurusa sa mga abang makasalanan. Maaring ang isa sa mga naligtas dito, yung mga ninuno natin. No? Kasi 1937 ito. So, yung mga ninuno natin, yung mga panahong yun, maaring isa sa mga nakinabang sa panalangin ito ni Faustina. Napaka-heroic nito. At hindi naman to ma-appreciate ng marami kasi maaring di naman sila maniniwala. But for us devotees, isang ehemplo, no? Isang malinaw na ehemplo si Faustina ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Gaano tayo kahanda na gawin din ito, no? So, nasa sarili natin yung discretion, nasa sarili nating desisyon, no? Kung gagawin din natin yan. Kasi kung tingin mo ay makakabuti ito sa iyo, go. Ganon din, gayahin mo rin. Ako hindi ko yata kaya ito, no? Yung ipanalangin na sa akin mapunta yung mga kaparusahan nila.
sapagkat may ako nga konting ano lang, may naramdaman akong konti sa katawan ko. Talagang ano na ako, uupo na ako para ah, ibalik yung ano ko, no, yung sigla ng katawan. Kasi kailangan pahinga, di ba? Gagawin ko na agad yun, di ko na palalalain. Ngayon, kung ipapanalangin ko pa na yung kaparusahan pumunta sa akin, edi ako rin yung gagawa ng paraan para pagalingin yung sarili ko, no? So, mas mahirap. So, ako para sa akin, hindi, wala pa ako dun sa ganong antas na Lord, bigay mo sa akin. Because I believe that every soul has to learn the lesson ng kanilang mga ginawa. Ah, may mga sarili tayo, bawat isa sa atin. Yung mga ginawa natin, we have to be accountable for them. Na, na kailangan responsable tayo dun sa ginawa. Ganun ang paniniwala ko. So, I would be saving many souls in other ways. No? Halimbawa, praying for them, doing the corporal and spiritual works of mercy. Ganon. Sa abot ng aking makakaya. Sapagkat kung physical, alam ko mas malakas ako kay Faustina. Kasi ako nga at 56 years old ay nagbubuhat pa ng mga tubig. So mas malakas ako physically, but I would always pray for the Lord to give me the strength para kayanin yung devotion, yung pagpapalaganap ng banal na awa. So sa akin, ganun ang kaya kong ibigay, no? Kung paano magliligtas sa mga kaluluwa sa paraan ng ginagawa natin ngayon, prayers, no? 3 a.m., continuous sacrifice every 3 a.m. Sa inyo, isipin nyo rin, no? Kung papaano nyo gagawin, paano kayo makakatulong sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. No, but again, prayers would be very much effective kung tingin nyo yun kaya natin. Again, ah kahanga-hanga ang ginawang ito ni Faustina. Talagang, kumbaga sa kuwan, kamartiran ito, no? Yung katulad ng ginawa ng mga apostol, yung mga santo na namatay like martyrs, no? Nakatulad ng mga martir. Si Faustina, hindi naman siya martir, no? Hindi, pag feast day niya, hindi naman pula ang sinusuot ng pare. But kung tutuusin, martir din siya kasi nga dito sa mga ginawa niyang pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa.